Ang kwento ay nagsisimula sa Barcelona, Spain, kung saan makikita natin ang isang marangyang gusali. Ang gusaling ito ay may tagapag-alaga na nagngangalang Cesar. Si Cesar ay laging balisa. Hindi mo kailanman makikita ang kasiyahan sa kanyang mukha. Naniniwala siyang mula pa noong siya ay isinilang, hindi pa niya tunay na naranasan ang maging masaya. Siya ay may isang pambihirang kondisyon na pumipigil sa kanya na makaramdam ng tuwa, gaano man kaganda ang mga pangyayari sa kanyang buhay. Ngunit ang mas nagpalala sa kanyang kondisyon ay hindi niya kayang makita ang ibang tao na masaya dahil nagdadala ito ng sakit sa kanya. Kinabukasan, nagising si Cesar at may babaeng nakahiga sa tabi niya. Matapos maghanda, bumaba siya sa lobby kung saan siya nagtatrabaho bilang receptionist. Lumapit sa kanya ang isa sa mga residente na isang babae, at sinabing kailangan niyang umattend sa isang party kinagabihan. Nakiusap siya kay Cesar kung maaari ba nitong pakainin ang kanyang aso habang wala siya. Laging magiliw si Cesar sa lahat ng tao. Mabait siya sa paningin ng karamihan, at dahil dito, gusto siya ng mga nakapaligid sa kanya. Sa isang magalang na ngiti, pumayag si Cesar. Tuwang-tuwa ang babae at sinabi niyang may inihanda siyang espesyal para kay Cesar, isang pie na siya mismo ang nagluto para sa kanya. Nang gabing iyon, pumunta si Cesar sa apartment ng babae, ngunit sa halip na simpleng pakainin lang ang aso, sinadya niyang bigyan ito ng pagkaing makakasakit dito. Kinabukasan, bumalik ang babae kay Cesar, balisa at may luha sa kanyang mga mata. Sinabi niyang malubha ang sakit ng aso niya. Nanatiling tahimik si Cesar, dahil ito mismo ang gusto niyang mangyari. Pagkatapos nito, bumisita si Cesar sa ospital upang dalawin ang kanyang ina, na nasa kritikal na kalagayan. Hindi na ito makapagsalita, ngunit naririnig pa rin siya. Ipinagtapat ni Cesar ang lahat, kung paano niya gustong pahirapan ang mga tao. Sa narinig, labis na nasaktan ang kanyang ina, ngunit wala siyang magawa upang ipaalam ito kanino man. Samantala, nakilala natin si Clara, isang babaeng nakatira rin sa gusaling pinagtatrabahuhan ni Cesar. Pagpasok niya sa kanyang apartment, sinimulan niyang suriin ang kanyang mga sulat. Matapos basahin ng bahagya ang ilan, pinunit niya ang mga ito at itinapon. Ang hindi niya alam, si Cesar ay nagtatago sa ilalim ng kanyang kama. Walang ideya sa presensya ni Cesar, sinimulan ni Clara ang kanyang panggabing skincare routine at pagkatapos ay natulog. Ngunit bago pa man iyon, nauna nang pinakialaman ni Cesar ang kanyang mga skincare products kung saan hinaluan niya ito ng chloroform. Dahil dito, nawalan ng malay si Clara. Siya rin ang parehong babae na nakita natin kanina sa simula ng kwento, ang nakahiga sa tabi ni Cesar nang siya ay magising. Ang nakakapangilabot na katotohanan ay gabi-gabi, palihim na pumapasok si Cesar sa kwarto ni Clara at sinasadya niyang haluan ng chloroform ang kanyang pagkain at mga skincare products. Dahil dito, gabi-gabi ring nawawalan ng malay si Clara, na nagbibigay kay Cesar ng pagkakataong samantalahin ang kanyang kahinaan. Pagpatak ng eksaktong alas 5 ng umaga, palihim na lumalabas si Cesar sa apartment ni Clara bago pa siya magising. Sa tapat ng apartment ni Clara, nakatira ang isa pang tenant, isang babaeng may batang anak. Ilang beses na niyang nakitang palihim na lumalabas si Cesar mula sa kwarto ni Clara. Sa katunayan, alam niya ang lahat ng ginagawa nito. Dahil dito, sinimulan niyang pirahan si Cesar upang mapanatili ang kanyang katahimikan. Walang nagawa si Cesar kundi bigyan siya ng pera at umalis kaagad. Isang buwan pa lang nagtatrabaho si Cesar sa gusaling ito, ngunit mula pa noong unang araw niya, ginagawa na niya ito kay Clara. Maya-maya, nagising si Clara. Dahil sa mga produktong may halong gamot na palagi niyang nagagamit tuwing gabi, palagi siyang nakakaramdam ng matinding pagod tuwing umaga. Sa kabila nito, naghanda pa rin siya para sa trabaho. Paglabas niya ng gusali, sinalubong siya ni Cesar gaya ng nakagawian na may magiliw ng ngiti at tanong na, "Kumusta ka?" Ngumiti si Clara at sumagot, "Ayos lang ako." Ngunit ang kanyang kasiyahan ay lalo lamang nagpapagalit kay Cesar. Ano man ang mangyari, nais ni Cesar na magduse si Clara. Upang lalo siyang takutin, nagsimula siyang magpadala ng mga nakakatakot na mensahe gamit ang ibang numero. Sinulatan pa niya ito ng mga nakakakilabot na liham ng pag-ibig, umaasang maaapektuhan si Clara. Kalaunan, hindi na kinaya ni Clara ang lahat. Ipinaalam niya ito sa pulisya at hiniling na imbestigahan kung sino ang nagpapadala ng mga mensahe. Samantala, habang wala si Clara sa kanyang apartment, muling pumasok doon si Cesar at hinaluan ang kanyang lotion ng isang kemikal na nagdudulot ng matinding pangangati sa balat. Bagaman halatang naiirita si Clara sa kanyang allergy, nanatili pa rin siyang palakaibigan at positibo sa kanyang pakikitungo sa iba na tila likas na sa kanya ang pagiging masayahin. Ngunit lalo lamang nitong pinapalala ang galit ni Cesar.
Gaano man kahirap, determinado siyang makita si Clara na magdusa, dahil sa kanyang pambihirang sakit at labis na obsesyon kay Clara. Dinala pa niya ito sa mas matinding antas. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Clara, nagpakawala si Cesar ng 12 ng ipis sa kanyang kwarto. Kinaumagahan, nagising si Clara at natuklasang punong-puno ng ipis ang kanyang apartment. Sa matinding takot, agad siyang lumabas ng kanyang unit at dali-daling ipinaalam ito kay Cesar. Balisa, sinabi niya kay Cesar, ang daming ipis sa apartment ko. Pakilinisan mo ito habang titira muna ako sa bahay ng nanay ko ng ilang araw. Pagkatapos sabihin iyon, umalis si Clara papunta sa bahay ng kanyang ina. Inayos naman ni Cesar na malinis ang apartment niya. Ngunit kinabukasan, dumating ang pulis sa gusali. Natrace na pala ng mga pulis ang pinagmulan ng mga mensahe pabalik sa gusali. Sinimulan nilang halughugin ang lugar upang mahuli ang may sala. Ngunit bago pa man siya maabutan, mabilis na kumilos si Cesar. Gamit ang kanyang tusong pag-iisip, itinanim niya ang cellphone sa mga gamit ng anak ng isang tagapaglinis. Matagal nang nasusuklam si Cesar sa batang iyon dahil madalas itong nagkakalat habang nagtatrabaho ang ina nito. Hindi nagtagal, natagpuan ng mga pulis ang cellphone. Wala nang pag-aalinlangang inaresto nila ang tagapaglinis at ang kanyang anak at dinala sila sa kustodiya. Tahimik silang pinanood ni Cesar habang dinadala ng mga pulis, habang si Cesar ay tagumpay na nakatakas sa hinala. Kinabukasan, bumalik si Clara sa kanyang apartment. Pero sa pagkakataong ito, hindi na siya mag-isa. Kasama na niya ang kanyang nobyo, na matagal nang nawala ngunit ngayon ay bumalik na. Ngunit hindi ito alam ni Cesar. Tulad ng dati, nagtatago siya sa ilalim ng kama ni Clara, kung saan nagtago rin siya ng bote ng chloroform. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ilang patak ng chloroform ang tumapon sa kanyang mukha. Dahil sa matapang na amoy, nahilo siya at napilitang magmadali papunta sa banyo. Bago pa man siya makagawa ng anuman, nawalan siya ng malay. Kinabukasan, nagkamalay na rin si Cesar. Habang dahan-dahan siyang umalis, narinig niya ang tawanan mula sa kusina. Masayang nag-aalmusal sina Clara at ang kanyang nobyo. Napagtanto niyang kailangan niyang makatakas bago pa siya mapansin. Maingat siyang nagtangkang lumabas ng apartment, ngunit bago pa siya makaalis, napansin siya ng nobyo ni Clara na gulat sa kanya. Tinanong niya, anong ginagawa mo rito? Nataranta si Cesar. Ilang sandali lang, pumasok din si Clara sa silid. Mabilis na nag-isip si Cesar at nakahanap ng palusot. Sinabi niya, nandito ako para alisin ang mga ipis, pero naiwan ko ang ilan sa aking mga gamit. Binalikan ko lang ang mga ito. Naniniwala si Clara, lalo na nang makita niyang may ilang gamit nga si Cesar na naiwan sa loob ng apartment. Iniabot niya ang mga ito kay Cesar, at sa ganoong paraan, matalino niyang naitago ang kanyang lihim at nakatakas ng hindi nagdulot ng hinala. Samantala, ang batang babae mula sa katabing apartment, ang parehong batang namamotong kay Cesar, ay patuloy siyang sinasamantala. Madalas siyang humihingi ng pera at nagpapabili ng mga bagay na gusto niya. Walang magawa si Cesar kundi sundin ang bawat hiling niya. Alam niyang oras na ipagkanulo siya ng bata, siguradong mahuhuli siya. Lumipas ang ilang araw, at natuklasan ni Clara na siya ay buntis. Habang nanatili siyang kalmado sa balitang ito, nagalit naman ang kanyang kasintahan. Nasa ika-4 na araw pa lang siya ng pagbabalik, pero 4 na linggo nang ipinagbubuntis ni Clara ang sanggol. Ibig sabihin, 1 buwan nang nagdadalang tao si Clara, mas matagal pa kaysa sa panahong magkasama sila muli. Gayunpaman, buo ang paniniwala ni Clara na ang kanyang kasintahan ang ama ng bata. Samantala, si Cesar ay nakatago sa ilalim ng kama, tahimik na nakikinig sa kanilang pagtatalo. Ngunit hindi tulad ni Clara, alam niya ang nakakatakot na katotohanan, ang bata ay kanya. At walang kaalam-alam dito si Clara. Kinagabihan, tiniyak ni Cesar ang kanyang pagtakas. Palihim niyang nilason ng pampatulog si Clara at ang kanyang kasintahan, dahilan upang mawalan silang pareho ng malay bago siya tahimik na lumabas ng apartment. Kinabukasan, umalis si Clara para pumasok sa trabaho gaya ng nakagawian. Habang wala siya, nagsimula namang maglinis ang kanyang kasintahan. Dito niya nadiskubre ang isang bote ng chloroform na nakatago sa ilalim ng kama. Dahil dito, agad niyang napagtanto ang nakakatakot na katotohanan. Si Cesar ay nasa kanilang apartment sa buong panahong iyon. Dahil may access si Cesar sa bawat unit sa gusali, naging malinaw na siya ang may kagagawa ng lahat ng nangyari kay Clara. Agad niyang pinatawag si Cesar at hinarap ito. Aniya, alam ko na ang lahat tungkol sa'yo. Magbabayad ka sa ginawa mo kay Clara. Punong-puno ng galit ang tinig ng kasintahan ni Clara.
Dahil dito, isang marahas na away ang sumiklab sa pagitan nila. Sa isang walang awang pag-atake, napaluhod ni Cesar ang kasintahan ni Clara at pinatay ito. Matapos gawin ang pagpatay, maingat na binura ni Cesar ang lahat ng fingerprint at ebidensya mula sa apartment bago siya tumakas. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang pulis at sinimulan ang kanilang investigasyon. Ngunit sa kabila ng kanilang pagsisikap, wala silang natagpo ang ebidensyang maaaring magturo kanino man sa krimen. Lubos na nagdalamhati si Clara sa pagkamatay ng kanyang kasintahan, at nilamon siya ng matinding kalungkutan. Samantala, ang isang batang babae mula sa katabing apartment, ang batang madalas makitang pumapasok at lumalabas si Cesar sa apartment ni Clara ay may hawak na isang mapanganib na sikreto. Alam niya kung ano talaga ang ginagawa ni Cesar. Maaari niyang isumbong ito sa pulisya at ibunyag ang nakakasindak na katotohanan, ngunit dahil sa kasakiman, pinili niyang manahimik. Di nagtagal, dumating ang ina ni Clara at dinala siya palayo, umaasang matutulungan siyang makabangon mula sa trahedya. Pinagmamasdan ni Cesar ang lahat ng ito, sa wakas ay nakadama siya ng isang baluktot na kapayapaan. Sa unang pagkakataon, tunay siyang nasiyahan, dahil ito ang gusto niya mula pa sa simula, ang tuluyang pagkawasak ni Clara. Para kay Cesar, iyon ang kanyang sukdulang tagumpay. Ngunit lalo siyang naging mas delikado at mapanganib. Ayaw niyang malagay sa alanganin kaya palihim siyang pumasok sa apartment ng batang babae, ang tanging nakakaalam ng kanyang lihim. Sa isang nakakatakot na titig, binalaan niya ito. Kapag may sinabi ka kahit kanino, papatayin kita pati buong pamilya mo. Dahil sa matinding takot, nanatiling tahimik ang bata. Lumipas ang ilang buwan, makikita natin si Clara sa tabing dagat, tila namumuhay ng payapa. Isa na siyang ina at yakap-yakap ang kanyang bagong silang na anak. Tunay niyang pinaniniwala ang anak ito ng kanyang yumaong kasintahan. Tinanggap niya ang kanyang kapalaran, pinili niyang yakapin ang buhay na ito, at natagpuan niya ang kaligayahan dito. Ngunit isang araw, nakatanggap siya ng isang liham. Galing ito kay Cesar. Sa sulat, inamin ni Cesar ang lahat. Idinitalya niya ang lahat ng ginawa niya kay Clara, pati na ang mga karahasang hindi niya kailanman nalaman. Ngunit ang pinaka-nakakagimbal sa lahat, isiniwalat ni Cesar ang katotohanan tungkol sa kanyang anak. Ang batang hawak mo ay akin. Tuwing titingnan mo siya, makikita mo ang aking mukha sa kanya. At iyon ang aking pinakamalaking kasiyahan. Tinapos niya ang sulat sa nakakapangilabot na mga salita. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, ako ay tunay na masaya. At lahat ng ito ay dahil sa iyo. Salamat. Habang binabasa ni Clara ang liham, bumagsak sa kanya ang mapanirang katotohanan. Nakatingin siya sa kanyang anak, gulat at matinding dalamhati ang bumalot sa kanyang mukha. Ngunit matapos ang isang mahaba at masakit na sandali, hinila niya ang bata papalapit sa kanyang dibdib at mahigpit itong niyakap. At dito na nagtatapos ang kwento.